Hindi nila alam kung ilang metro ang aking nilalakbay, ilang ulan ang aking tinitiis, ilang oras na wala akong kain, para lang makarating sa kanilang order nila ng ligtas. Tagal mo naman kuya, dapat nag-resign ka na lang. Pasensya na po sir sa abala. Sa likod ng uniforme na suot naming mga guro, may batang hindi ko man lang matulungan at makasama dahil kailangan kong turuan ang isang silid na puno ng ibang bata. Hello, anak? Kumain na po kayo? Kailan po kayo uuwi? Kumain na ako, anak. Salamat, ha. Huwag kang mag-alala. Malapit nang umuwi si mommy. Tinatapos ko lang ang trabaho ko dito. Hindi lang katawan ang napapagod. Kasama rito ang isip, puso, at damdamin. Lahat ito nauubos. Hindi ko man kayo kasama sa iisang lapag. Pero sana ramdam nyo na araw-araw akong lumalaban para mas matagal pa tayong magsalo. Wala akong suot na uniforme. Ngunit araw-araw akong naninibago sa lamig ng iniwang yakap ng aking ina. Anak ako ng isang bayani na hindi ko lagi kasama. Hello, Ma. Na-receive ko na po yung parcel nyo. Thank you po. Pero sana, ikaw na lang yung dumating, hindi na lang yung parcel. Sa umaga, ako ay isang estudyante. At sa gabi, isang working student. Sa pagitan ng bawat oras na iyon, ay wala akong pahinga, ngunit mayroon akong pangarap. Lagi akong gising, lagi nakikinig, pero kailan kaya ako pakikilan? Hello sir, this is Jolly speaking. How may I help you today? Ano? Hindi ka pa rin ba talaga magbibigay? Wala na kaming makain dito, Jolo. Sarili mo lang ba talaga iniisip mo? Isang estudyante lang ako sa mata ng mundo. Pero para sa pamilya ko, ako ang pangarap nila na matagal nilang hinihintay. Pakabait ka sa eskwelahan, anak ha. Opo, tay. Walang uniforme ang pagiging ama. Pero araw-araw kong sinusuot ang tapang mag-isa. Hindi man ako perpekto, pero ako ang tatay ng anak ko. At kahit ako lang ang mag-isa, buo kami. Mahirap maging OFW dahil sa likod ng ngiti sa video call ay ang iyak pagkatapos. At sa bawat perang ipinapadala, may oras, buwan at taon na binabawas sa pagiging ina. Ilang segundo na lang anak, makakasama ko na ulit kayo. Ang sarap sa pakiramdam na kahit sa isang araw, pwede akong sumayaw, tumawa, sumigaw, nang hindi ko kailangan magpaliwanag kung sino ako. Araw-araw akong humaharap sa panganib, pero minsan, ang tunay na laban ay kung paano ka tignan ng taong pinagsisilbihan mo. Grabe, alakas sa ulan. Subakto pa talaga sa pag-uwi ko. Ako nga din eh. Pero minsan, mas magandang huminto muna sandali dahil sa bilis ng pag-ikot ng mundo, hindi natin namamalayan na hindi na tayo nakakahinga. Tama po kayo dyan, ma'am. Kaya kahit isang minutong pahinga at pagtigil lang ng mundo ay parang kayamanan na hindi natin mabibigyan. Ako, minsan, gusto ko na rin bumitaw. Araw-araw may humuhusga, pero kailangan pa rin maging matatag. Dapat tayo maging matatag. Ako man ay isang working student, ngunit may pangarap ako. At mahalagang maabot natin iyon. Sa bawat paraan, mapagod man tayo ay hindi dapat tayo susuko. Lahat tayo dito may ginagampan ng papel. Iba-iba man ang suot nating uniforme, iisa lang ang layunin natin. Ang makapaglingkod sa bayan at para sa pamilya. Para sa pamilya, hanggang umulalay, magsakripisyo at masaktan. Ito naman ang inyong dahilan, may pag-asa pa rin upang mas maayos natin ang ating lipunan. Oh, ayan, may araw na ho. Buti na lang at nagtagpo tayong lahat. O nga po, kahit saglit lang ay napakalaking aral ang naiwan. Dahil sa likod ng uniforme natin ay may isang taong may pangarap, may isang taong nasasaktan, may isang taong napapagod, at may isang taong nagsisilbi. Hindi lang uniforme ang dala namin. Hindi lang titulo.
Hindi lang trabaho ng magulang. Hindi lang baril o badge. Hindi lang sakripisyo sa ibang bayan. Hindi lang responsibilidad. Hindi lang pangarap. Hindi lang kayod. Hindi lang boses sa telepono. Hindi lang biyahe. At hindi lang pagkatao ko. Dahil kami ang mukha ng lipunan, kami ang kwento sa likod ng bawat uniforme.